Aba, merong nagpapautang kay madam ng isang tray na itlog. Ano na naman kaya yung klaseng luto ang gagawin niya dito? Habang chinecheck nga niya isa-isa yung itlog, nag-iisip yan si madam kung ano yung gagawin niya dito. Naisip ni madam na pakukuluan muna niya ito. Kaya isa-isa niya tong nilalagay dito sa kaldero. Abay, binibilang pa nga oh. Diyan tayo matatagalan madam sa kalukuhan mo. Dahil nga pakukuluan natin to, kaya lagyan muna ng tubig bago isalang. Tapos takpan para hindi magsingaw-singaw. Habang pinapakuluan nga itong itlog, hinanda na ni madam yung mga ricados na tatadtarin. Emotional lagi si madam kapag magtadtad ng sibuyas. After how many hour, minute, and seconds, sa wakas, kumulo na din tong pinapakuluan ni madam na itlog. Laging nagmamadali yan si madam, kakakulo lang, hanguin na kaagad. Binabad muna ni madam sa malamig na tubig. Pagkatapos, isa-isang binalatan. Malalaman mo talaga na si madam yung nagbalat kasi nadadamage yung itlog. Naghanap nga si madam kung ano yung pwedeng ilagay na pampasarap dito sa lulutuin niyang itlog. Akala nyo dun lang natatapos ang lahat? Naku, hindi. Ngayon pa lang magsisimulang magluto si madam. Naglagay na nga siya ng used oil sa kawali. Pag minalas nga naman, kung kailan magsisimula na si madam na imikos-mikos tong itlog, doon pa naubos yung laman ng gasol. Balak sana ni madam na pasarapin palalo yung itlog ba? Hanggang kulo na lang talaga yung itlog mo madam. Pero si madam hindi basta-basta yan susuko. Talagang maghahanap yan ng paraan. Walang makakapigil kay madam sa pagluluto nitong itlog. Buti na lang may tinatagong induction cooker si madam. Abay sinalang niya kagad yung kawali. Tapos pinagsabay ng nilunod lahat yung mga ricados. Nung naluto na nga lahat yung mga ricados, nagbuhos na din siya ng tubig sa kawali. Nakalimutan ni madam na hindi pala tinula tong lulutuin niya. Napadami pa naman ang paglagay niya ng tubig. Kaya eto, binawasan niya muna. Mag-aadubo kasi si madam ng puro itlog. Kaya eto, naglagay na nga si madam ng tuyo at suka dito. Tapos lagyan mo lang ng paminta yan. Huwag mong kakalimutan yung asukal para magpantay yung lasa. Sige pa madam, dagdagan mo pa. Para lalong sasarap, lagyan mo ng pampasarap, go. Gusto ni madam yung may sipa ng unti ba? Kaya nagtadtad na siya dito ng napakaraming sili. Mahilig talaga sa maanghang si madam, pero yung mga angkan niya hindi. Paniguradong yung mga angkan ko kapag kakain itong adobong itlog. Mabubusog ka agad dahil inom ng tubig. Tikman mo nga muna madam kung gaano kaanghang. Agoy, napasobra sa paglagay ng sili ni madam. Pero tuloy pa din sa paglunod si madam dito sa mga itlog. Mas okay na din to. Kahit walang sabaw silang mahihigo, paniguradong pagpapawisan sila nito. Unang tikim, almoranas ka agad. Ang sarap pa ng panonood ni madam dito. Nakalimutan niyang itlog lang yung inadobo niya. Partida, luto na yung itlog ah. Hinango na nga kagad ni madam bago pa malata yung itlog. Akala ko doon na matatapos yung pagluluto ni madam. Walang awa niya pa tong lulutuin tong mag-inang pusit. Pero sa nakikita niyo mukhang nagdadalawang isip pa si madam no. Pero kailangan na talagang ulamin to. Masarap kasi yung sabaw nito, manamis-tamis. Kaya hindi talaga nagdalawang isip si madam na sabawan to. Tapos kumpleto pa yung mga ricados. Paniguradong masarap talaga to. Dahil sa awang naramdaman ni madam kanina, nakalimutan niyang tadtarin. Kaya eto, ginunting na lang niya. Eto talaga yung gusto kong luto sa pusit, yung mangingitim na parang asiti na ba. Kaya nung tinikman na ni madam, sarap na sarap talaga siya. Hindi ko na alam kung nakailang tikim na yan si madam. Abay, masarap na naman yung ulam nila madam ngayon. Mapapadami na naman ang lamon tong mga angkan niya. Paano ba yan? Kainan na. Grabe talaga tong lamo ni madam. Parang hindi nakakain ng mga ilang araw. Pero sa totoo lang, ang sarap talaga ng adobong puro itlog. Tapos papartniran pa nitong sabaw ng pusit. Grabe, ang sarap!